dinaanan ng bagyo ang bahay na ito. Nagkalat ang mga piraso ng tela. Ang sahig at sawaling dingding, butas-butas. Pero hindi ito gawa ng anay o insekto o ng malakas at malaking tao. Pakain na! Pakain na! Patay na! Kundi ng isang butot balat na. Shucks! Siya ang 17 anyos na si Aurora. Hindi niya tunay na pangalan. Oh my God! Yum! Oh my God! Yum! Kinailangan daw itong gawin. Dahil anuman ang mahawakan ni Aurora, kinakain niya. Kahit saig, kakainin niya. Kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Ngat-ngat kay ngat-ngat. Yung mga sahig na po yan, ma'am, natabla, ma'am. Gawa niya po yan, ma'am. Pag nagawala siya, ma'am, pinatuklap niya. Bilang isang magulang, matiis mo ba yan magitang anak mong ganyan? Kulang na lang itali mo yung buong katawan ng bulupot ng tali. Para makita mo na safety. Ano ba ang parang gusto niyang takasan? Ano ang umaanay sa kanilang tahanan at sa isipan ni Aurora? Huli na, miminga. Patay si miminga. Ming. Ang dalaga, taga Rojas sa Palawan. Ang mga sira at butas sa kanilang bahay, bakas ng makailang ulit niyang tangkang pagtakas. Yung wala pa po siyang tali, ito po binalik niya rin. Sinubukan niya rin pong lumusit dito, tayo nakita rin po siya ni mama. Ito po, nginat-ngat niya rin po, pati nga po ito yung pako eh. Buti na lang nga po, hindi naputol. Punit-punit ang mga kumot at tuwalya. Dahil mayat maya raw niyang nginangat-ngat. Kaya labag man sa kanilang kalooban, nagdesisyon ang kanyang pamilya na itali na ang kanyang mga kamay at paa. Ito po kasi yung lobid po, hinila niya po nakaraan bigla, kaya pagka nagkaroon po siya ng sugat. Isang madaling araw, si Aurora nakawala sa pagkakatali. Yan! Ang sakong kanyang nadampot, kanyang nginat-ngat. Ang nooy natutulog sa kabilang kwarto, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ethan, na alimpungatan. Parikate. Mula nung nawala sa katinuan ang kanyang ate Aurora, tila nabaligtad daw ang kanilang mundo. Nagiinit po ng tubig para hindi po malamig kay ate bago mamaya po igib na naman po ako para po ipaligo po sa kanya. Lagyan ko po ng sabon kasi po para makakuha yung dumi. Ang gamit ni Ethan, sabong panlaba. Teng, tanggalon na natin, Teng. Kuon ko na. Ayaw raw ni Aurora na sinusuotan siya ng damit, kaya madalas wala siyang saplot.
Para hindi siya ginawin, pirmi siyang kinukumutan. Te, wag mo ito tanggalin, te, ah. Po. Ha? Wag mong tanggalin, ah. Para hindi kalamigan. Magluto lang muna ako ng ulam, ah. Magkain ikaw, ah. Opo. Okay. Yung paborito pong ulam ni ate, mga sinabawan po, mga tinola, mga sinigang. Nabusog ka wala? Opo. Aw. Hindi pa po ganyan si ate, naglalaro po kami ditong dalawa, nag-iikot-ikotan, naghahabol-habulan po, nagtatago-taguan. Nung umpisa ng ging sakit niya po ako, nagbago na po siya. Masakit po sa akin na yung si ate, hindi makalaro kagaya ng ibang bata. Kaya po yung ate ko po ganyan. Pag nagpakain po ako, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Matapos asikasuhin ng kapatid, tsaka palang naghanda si Ethan papasok ng eskwela. Bye-bye, te. Bye-bye. Inihabilin muna ni Ethan ang kanyang ate sa kanyang nanay Marialyn. Nangkot po ako kasi yung ate ko po hindi nakakapasok sa eskwela. Ako po palagi araw-araw po. Ganun na lang ang pagpupursige ni Ethan na makatapos para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para makatulong din po ako sa maraming tao. Pag gusto ko rin pong pagaling si ate. Ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Aurora ipinarating sa aming programa ng midwife mula sa Rural Health Unit ng Rojas na si Rosana. Ang kondisyon ni Aurora, inilapit namin sa kinauukulan. Si Ethan ay binibigyan po siya ng full scholarship po hanggang makapag-college ka at makapagtapos ng pag-aaral. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng scholarship po. Matutupad po ni Ethan. Lagi po yung sinasabi niyang mag-aral po daw siya ng doktor. Ma'am, lagi niya po talagang sinasabi yun. Kaya ate, ako po yung magpapagaling kasi doktor na po ako. Sabi ko sana nga matupad. Binisita rin si Aurora ng kanilang health officer. Butot balan mo. Dapat po isa, dalawa, tatlo. Ano po dyan din? Ayon kay Doktora Lay Pareño, si Aurora malnourished. Ipapacheck up po natin siya sa pediatrician at matitingnan rin po siya sa mental health facility ng Ospital ng Palawan. Nakikitaan natin siya ng 3 kondisyon. Ang una naming napansin po sa kanya is ang tinatawag na neurodevelopmental disorder. Ang kanyang mga kakayanan ay hindi akma sa kanyang edad. Pangalawa, disorganized behavior and disorganized speech. Ito po ay pasok sa schizophrenia spectrum disorder. Posibleng meron din daw itong eating disorder na kung tawagin, PICA. Pagkain ng mga bagay na hindi akmang pagkain kagaya ng lupa at iba pang bagay na walang nutritional value sa katawan ng isang bata. Konti-konti po muna yung pagkain po niya hanggang po sa makaya po at ma-stabilize po yung kanya pong kalagayan. Ang unang response ay hindi itali. Ang unang response, syempre, dalhin sa doktor para ma-evaluate siya ng mabuti. Isang reason kaya nagpapatuloy itong siguro pagpatali ng mga taong may mental health conditions ay unang-una ignorance. Hindi naman masama yung intention nila, pero yun talaga yung alam nilang pwedeng gawin para matulungan siya. Gusto mo na mag-uwi? Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang mag-uwi, te? Dito ka lang? Magbagaling ka na, ah. Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili ni Aurora sa ospital, pinayagan na siyang makauwi ng mga doktor para ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Daday!
Sa pagkakatampok ng kwento ni Aurora dito sa KMJS, bumuhos sa kanila ang mga tulong. Ito ang kanilang ipinantustos sa kanyang pagpapagamot. Laging pasalamat ko po ma'am sa sa KMJS po. Sa lahat po ma'am na sumusuporta po sa amin at nagbibigay po ma'am. Nagpapasalamat po talaga ako ma'am. Sobra. Gayunman, may panibagong pagsubok ang kanilang pamilya. Ilang buwan kasi matapos na maere ang kwento ni Aurora, si Ethan habang nag-iigib ng tubig, na aksidente. Nadulas po siya ma'am. Tapos yung kamay niya po napalo sa bato. Kaya naputol po talaga ma'am yung buto. Dinala po namin siya kaagad sa hospital. Ang braso ni Ethan, kinailangang operahan at lagyan ng bakal. 400,000 po ma'am yung nagiging bill po namin ma'am sa hospital. Dahil dito, ang dumating sa kanilang mga donasyon na pampagamot sana ni Aurora, inilaan nila sa hindi inasahang gastos sa ospital ni Ethan. Sakit po sa dibdib na yung hindi po para sa akin ay napupunta sa akin. Kasi po para po sa ate kong PWD yung pera na yun na gamit po sa akin. Maswerte na lang daw at may ilan pa ring donasyon na pumasok na ipinambibili nila ng mga gamot ni Aurora. Kaya makalipas lang ang ilang buwang tuloy-tuloy na paggamot, sumikat ang pag-asa. Sa pahintulot ng kanyang ina, handa na rin daw si Aurora na ipakita ang kanyang mukha. At magpakilala sa tunay niyang pangalan. Siya si Helen. Ang dalagang nooy butot balat. Nabusog sa pagmamahal. Makalipas ang 8 buwan mula sa dating 16.5 kilos niyang timbang, 30 kilos na siya ngayon. Kung dati, itinatali siya sa kanyang kwarto para hindi makatakas, Ulam, kakanin. ngayon, mas lumawak na ang kanyang mundo. Ayusin yung tsinelas ha? Nagkain pa? Oo, magbili tayo pagkain. Makakat na tayo. Malaya na kasi siyang nakakalabas. Ate Les, anong ulam? Pabili kami. Tuwing po lumalakad po ako na katulad po pupunta ng tindahan o mamalingke, nakakasama ko na po siya ma'am at nakikita ko po masaya po yung anak ko. Masaya lang po ako ma'am kasi yung anak ko po ma'am, hindi na po siya nakatali. Saan po kami ma'am pupunta kasama po namin ma'am. Tapos nakikita ko po ma'am yung banding namin pamilya. Samantalang hindi po namin nagagawa. Kung dati, si Ethan ang nag-aalaga sa kanyang ate Helen, bumabawi na raw ito sa kanya. Ang kanya ng ate Helen ang nag-aasikaso sa kanya ngayon. Parang bumaliktad na po yung mundo. Dati ako po yung nag-iigib sa kanya para makaligo. Ngayon po, siya po nag-iigib sa akin para makaligo. Hindi ko po siya binibigyan ng balde po na malaki kasi ayaw ko po siya na baka mamaya madapa po siya mapilayan. Ayun. Ano na, kabayo? Ang madalas nilang gawing magkapatid, magbasa. Ilipante. Ikaw? Ilipante. Ikaw? Baboy. Si Ethan ang nagsisilbing guro. Yung ate ko po hindi pa po nakaapak sa paaralan. Hindi niya pa po alam kung paano magsulat, paano magbasa, kung ano mga pangalan ng mga hugis, mga kulay. Gusto ko po ma'am makapag-aral po siya ma'am. Kahit paano po ma'am, hindi naman hulihan lahat siguro ma'am pagdating sa pag-aaral. At kung dati, kinakailangan pang subuan ni Ethan ang kanyang ate Helen, Dalaan na dito. Dito. Tara. ngayon, katuwang niya pa ito sa paghahain.
Butang mo de ang isa dire. Ano yun? Nabuhi. Gusto mo pa kanon? Kanon pa? Sinamahan din ng aming team si Helen para sa kanyang follow-up check-up. Magaling na oh. Galing oh. Parinig ko ha. Natuwa po ako nung nakita ko siya. Halos dumoble yung timbang niya. Hopefully, in the next year or next few months, mag-normalize na yung takbo ng katawan. Hindi mo alam ang ngalan mo? Hindi ko. Ngayon pong pangalawang assessment sa kanya, hindi na po natin nakikita yung mga sintomas na angkop sa schizophrenia spectrum. Pangalawa po, yung pica disorder. Ito po yung pagkain ng hindi talagang pagkain. Hindi na rin po natin yun makita sa pasyente, lalo na natutukan na yung kanyang physical health. Ang naiiwan na lang po na kinoconsider natin na condition ng ating pasyente is ang neurodevelopmental disorder. Kasama na po dito ang intellectual disability and language impairment para alam nila what to expect sa kanilang pang-araw-araw po na buhay. Para kamustahin ang lagay ni Helen, sa araw na ito, meron siyang bisita. Walang iba, kundi ang naging tulay para maiparating ang kanyang kwento, si Rosana. Excited po kasi gusto ko ring bisitahin siya. At may dala po ako sa kanya na pasalubong. Hi! Sino yan? Kamusta? Ayan, punta mo. Dali. Sino Uy! Kamusta? Oh, malaki na siya. Mag-bless ka muna. Mag-bless mo na. Please mo na. Ha? Taba mo na ha? Tatay! Gusto mo? Paborito mo yan, di ba? Na-miss na kita. Ha? Ngayon lang ako nakabalik ulit sa'yo. Kasi nagkasakit din ako. Wala na akong buhok. Nagkasakit si tita. Pagaling ka. Undergo po ako ng chemotherapy for 6 sessions. Kaya ito po, yung tubo niya ngayon, tumubo na rin yung buhok ko, awa ng Diyos. Kaya ngayon lang ako nakadala ulit kay Helen. Gusto ka po sana nga namin puntahan, ma'am. Marami akong pinagdaanan kasi be. Laki na ng pinagbago mo ha. Salamat. Kung di dahil sa iyo, hindi po gumaling pa na kundi po nakarating sa KMGS. Hindi mo siya magiging ganito ulit. Salamat po talaga po. Okay lang. Basta alagaan lang natin ng maayos si Be Talaga Helen. po nang lagi yung sinasabi sa akin. Hindi ko na po talaga siya ulit itatali. Inilabas din ng aming team ang mag-iina. Buong akala ni Marilyn, ipapasyal lang namin si Helen. Ang hindi nila alam, dadalhin pala sila sa ASMES o sa Andres Soriano Memorial Elementary School, kung saan may nakaabang pang munting regalo para sa kanila. May handog kami sa inyo, be. So may dala tayong bigas, may mga pagkain na alam ko gustong-gusto mo, di ba? O may tsinelas din, may diaper. Si Helen, opisyal na rin nilang in-enroll sa kanilang SPED o Special Education Program. Nagulat lang po talaga ako. Parang hindi ko pa makakalain na meron pala pong ganun mangyayari sa buhay Mayroon namin. po. Habang siya po ay nag-aaral na dito sa aming paaralan, i-recommend po namin siya na magkaroon ng assessment ng ating mga medical specialist para po sa mas maayos na intervention or ano pang recommendation ng ating medical specialist para po mapabilis ang pagkatuto ni Ellen Joy dito sa aming paaralan. Natatakot pa ako na kung tumanda po kami, tapos maiwan po siyang mag-isa. Kung sa akin lang po sana, kung pwede po hindi ko po siya ipaiwalay po. Ano ni? Kabayo? Elepante.
Ikaw, baboy. Hindi ko po siya iiwan pag tumanda po kami. Sana po palagi kami magkasama. Hindi po sana kami maghiwalay. Pangalawang buhay po ngayon, ma'am, ng anak ko yun. Kaya hindi ko po, ma'am, sasayangin yun. Gagawin po namin ang lahat, ma'am, hanggang sa maging mabuti po siya, ma'am. May mga sugat na hindi nakikita. May mga kulungan na hindi bakal, kundi sariling katawan at isipan. Pero sa bawat kamay na handang umalalay, may liwanag na magbubukas tungo sa kalayaan. Hepe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa, Kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God. May nakita talaga ako, pero parang ngipin. Mata ng pusa, tapos takpak ng paniki. Ito, tapos makakalit na po. Let us pray. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.